Pa tayo mag-steady? Ano ba naman? O ganun ulit, oh. Ano bang problema? Steady? And yun! So, panibagong araw, syempre, panibagong istorya na naman ang ating mapag-uusapan. Nanaisin natin na maganda ang ating mapag-uusapan, something na may matututunan tayo. Maganda yan. Something na exciting. Dapat lang. Kaya ko bang ma-accomplish yan by the end of this video? But anyway, isang napakagandang araw. Actually, hindi siya sobrang lamig ngayon dito sa Canada, pero naka-jacket pa rin tayo kasi nga winter pa din. But at the end of the day, maganda pa din, nakaka-survive tayo. Sana okay ka din, and syempre, dapat ini-enjoy mo din yung araw mo ngayon. Okay. At syempre, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ano nga ba ang topic of the day natin? Ang isang controversial ang nangyaring pag-aresto sa presidente ng Venezuela. Venezuela nga ba yun? Check ko nga lang. Yeah, totoo. Si Nicolas Maduro. Siya ang presidente ng Venezuela na kung saan sa January 3rd ng taong ito, siya ay dinakip ng mga US Army officers at inaresto. Bakit nga ba? Napaka-controversial neto. Actually, ang daming mga viral na litrato ng presidente na kung saan nakaposas siya. Bakit nga ba nangyari ito? Ano yung dahilan niya? At ang nakakabigla pa dito, actually hindi ko alam na pwede ka palang as a president, pwede mong arestuhin yung presidente ng ibang bansa. Like, pwede palang mangyari yun. In any case, nangyari sa US. So, inaresto nila ang presidente ng Venezuela, and hindi ko ma-explain kung bakit and kung papaano siya nangyari. Hinayaan na lang ata ng mundo. Yun ba yun? At syempre, kilalang kilala ang Venezuela sa kanilang likas na yaman, magagandang beaches, at syempre, ang kanilang nagagandahang mga kababaihan, right? Kaso nga lang, when it comes to their administration, sa politics, medyo something na wala namang perpektong bansa, no? So, ngayon, ano nga ba ang dahilan kung bakit inaresto ng US si President Maduro? Okay, so ayon dito sa report, ang military special operation na tinawag na Operation Absolute Resolve, which is naging successful. Nagawa nila yung mission nila, nagpalipad sila ng mga eroplano na kung saan Delta Force pala yung mga military officers na dumakip kay President Maduro kasama ang kanyang asawa na si Cilia Flores sa mismong bahay nila. And after nilang makapture ang presidente at ang kanyang asawa, sila ay inilagay sa malaking warship na USS Iwo Jima. Wow! Parang hindi ba ito yung isla sa Japan? Iwo Jima. Pangalan pa lang niya, pang Japanese na. Anyway, after ng pag-aresto at paglagay sa malaking barko na to, at kalaunan, transfer sila sa New York City na kung saan eto yung mga nag-viral na yung mga pictures ng presidente. And at that point, hindi nga alam ng karamihan na may gagawin palang mission ang US na ganun ka-spectacular. So, ayon sa US, si Maduro ay isang parte ng big drug trafficking gang for years. At ito ay kasali sa narco-terrorism. At hindi lang yon, mismong ang US mismo ay naglagay ng bounty reward na $50 million para sa pagkakaaresto ng presidenteng si Nicolas Maduro. So, hindi naman siya yung as in bagong-bago pa talaga. Kumbaga, somewhat na may plano na ang US Tapos, isinakatuparan siya ngayong taon na to. Wow! Kumbaga, New Year na New Year, no? January 3rd nangyari yung pag-aresto. So, naka-celebrate pa naman siya ng New Year, and then, couple of days later, ayun na, inaresto na siya ng US Delta Force.
Wow, ang bilis, no? Ang daming espekulasyon kung bakit nga ba ginawa ng US to. Sinasabi ng iba na dahil nga daw ito sa oil deposit ng Venezuela na kung saan sila ang may hawak ng pinakamadaming oil deposits sa buong mundo. Talo pa niya ang Russia, US, Canada, China. Like, what? So, yun yung speculation, di ba? Hindi mo rin masisisi na may mga taong magsasabing baka dahil lang sa oil nga kung bakit gustong dakipin ng US at somewhat kontrolin ang Venezuela. Ewan. Ngayon, despite sa kagandahan ng Venezuela, maganda siyang bansa, kaso nga lang sobrang taas din ng inflation sa kanilang lugar na kung saan mahirap pa din ang pamumuhay ng mga tao. At hindi na nga maiiwasan ng ilan ang mangamba na pwedeng eto nga daw yung pagsimulan ng World War III. Kasi nga kung pwedeng gawin yon ng isang presidente na kidnapin na lang yung isang presidente ng ibang bansa, pwede rin gawin yun ng iba pang presidents, right? And yun na yung nakakatakot. What if yung mga bansang may mga nuclear ballistic missiles? Okay, kinidnap nyo yung presidente namin, then guess what? Papasabugin namin yung capital nyo. End of the world na. Hindi mo na maiiwasang mag-escalate yung sitwasyon at that point. Nuclear missile na eh. Like, what? Imagine mo na lang yung mga pictures sa Nagasaki and then Hiroshima back in World War II, right? And that was in World War II. Ngayon, sobrang lakas na ng mga ICBM ng mga ibang bansa. North Korea nga, di ba? Ang lalaki ng mga missiles nila. Russia din, China. And mapapaisip ka na lang bandang huli na what if nasa verge na pala tayo ng World War III? Ano ba naman yan? Ewan, ang daming mga kabataan na hindi man lang nakapag-explore pa. Sana wag naman, di ba? Wag pa. I guess, walang may gusto ng World War III. At syempre, mixed emotions yung mga opinions ng tao tungkol sa US. Na ayun nga, may mga support nila na that's good. And then, meron pa yung pinupuri nila ang US Army dahil nga sa sobrang effective, sobrang successful daw ng ginawa nilang pagdakip kay Maduro to the point na flex siya. Hindi nag-fail tong plano, nag-work talaga, 'di ba? Meron din yung binatikos na dapat hindi nga ganun as somewhat na presidente ng ibang bansa, somewhat na may courtesy din siguro. So, ang nakakatakot nun is what if gawin yun kay Kim Jong-un? Meron siyang mga nuclear missiles, 'di ba? What if gustong gumanti ng mga generals niya? O bakit nyo kinidnap yung leader namin? And then bigla na lang silang nag-launch ng mga intercontinental na ballistic missiles. Target na ang mga tao. Like, what? Tsaka sinearch ko ang Venezuela. Napakagandang lugar din niya. Ang daming mga beaches, gaya ng sabi ko kanina. Yung mga kababaihan din nila. Kaya ang daming, yung sa Miss Universe, di ba, napakaganda. Ewan, napakahirap magsabi ng opinion. Kasi nga, what if ako yung targetin na next ni Trump? Wag naman sana. Diba? Kapag pinapanood nyo man to, Trump, shoutout sa'yo and hindi mo rin maiintindihan eh. So, basta ang akin lang naman, walang mga nuclear threats, right? Kasi wala ka nang magagawa nun eh. Imagine mo na lang, tignan mo yung effect ng Hiroshima, Nagasaki, atomic bomb. And that was in World War II. Imagine na lang ngayong 2026 kung gaano kalakas yung mga atomic bomb. Basta yung hindi lang tayong madamay. Di ba? Ang hirap nang nadadamay sa ganyan sa politics eh. Madadamay ka sa isang sitwasyon na wala ka namang kinalaman. Like, it doesn't make sense. I think sa akin, napakahirap ng politics. Kasi nga, hindi lang yung bang mismong teritoryo mo, yung kailangan mong intindihin, pati rin pala yung ibang bansa, right? Pwede ka na lang nilang dakipin and may mga assassinations pa. So, sa akin, somewhat na pass. Hard pass tayo. At saka tinitignan ko yung mga arrested na pictures ni President Maduro. Nakangiti pa rin siya. Oo, may mga nakangiti siyang picture na para bang walang nangyari. Kalmado.
So, dapat ganun lang. Cool ka lang. Ano man yung mangyari. Diba? Kailangan calm and peaceful pa din yung utak mo kahit na nakaposas ka na, I guess. Well, una, ang politics is something siya na napakahirap napaka-complicated niya. And kung mismong nasa top ka na president ka na mismo, right? May tendency pa din na pwede kang makasuhan, pwede kang makulong, pwede kang makidnap na lang, pwede kang ma-assassinate. Ang dami, di ba? Ang daming pwedeng mangyari sa'yo. Hindi siya talagang madali na trabaho, hindi siya madaling gawin. So, para sa akin, if ever man na magiging presidente ako, doon na lang sa Mars, right? So, Elon, if ever man nanonood ka, please doon na lang ako maging presidente. Payag kaya siya? Parang hindi, no? At syempre, hanggang sa ating next na walang kwentang podcast, see you next time! Wala naman akong nasabing hindi maganda, no? Okay naman, okay. Wala naman siguro mababad trip, no, sa sinabi ko, right? Mahirap nang magkaroon ng vendetta, no?